Si Maging sa Nino Aquino International Airport, pinaigting din ang security inspection. Katunayan, 39 na bagong X-ray unit ang ginagamit po ngayon sa 4 na terminal ng NAIA. Saksi si Maris Umali. Bago makalabas o makapasok sa bansa, dinadaan muna sa mga screening machine ang mga kargamento dito sa cargo area ng NAIA. May mga bomb and drug sniffing dog pa na katuwang sa pag-iinspeksyon ng mga bagahe. Karaniwan na raw ginagawa ito ng pamunuan ng paliparan at mga airline. Pero mas naging alerto pa umano sila. Bunsod na napigilang terror attack kamakailan sa Amerika. Sa mga bagaheng ipinadala mula Yemen papuntang Chicago kasi isiningit umano ang mga bomba. Yung vulnerability natin is when things gets past the X-rays machine then the scanners, no? So pinaigting natin dito and special attention and special instructions given to the screeners. Bukod sa cargo area, patuloy na mahigpit din ang seguridad sa mismong paliparan, lalo't magpapasko na. Ginagamit na rin ang 39 na brand new X-ray units sa 4 na terminal ng NAIA. There is no cause for alarm up to the point of being panicky, no? And up to the point of calling the armed forces to be out of the streets in full force. Alam mo kasi, fighting terrorism is primarily an intelligence work. Ayon naman sa mga pasaherong aming nakapanayam, mabuti na raw ang ganitong paghihigpit. Talagang mahigpit siya dahil siyempre may dagsa yung mga tao, lalo mga papuntang dagsa. Siyempre kailangan talaga dyan yung mahigpit ng security. If that's for our safety, it's very good. Yeah? Not see any trouble about that. It's good for everybody. Sa huli ganitong senaryo raw kasi ang gustong iwasan ng mga otoridad. Sa Athens, Greece, isang mail bomb ang lumusot sa mga otoridad at sumabog. Isang babaeng empleyadong sugatan. Target umano ng mga bomba ang 8 embahada kabilang ang Russian at Belgian embassy. Bukod dyan, 2 mail bomb pang na-detonate sa Athens International Airport. 2 suspect ang naaresto. Ang isa sa kanila, may ugnayan umano sa isang grupong dawit sa mga kaso ng pambubomba. Isa namang mail bomb mula sa Greece na nakarating sa tanggapan ni German Chancellor Angela Merkel. Walang nasaktan dahil mabilis namang na-detonate ang bomba na pinaniniwala ang galing umano sa mga Greek extremist. Turned out that the contents of the package would have been able to harm people. It was made safe by experts from the Berlin police. Ako si Maris Umali, ang inyo saksi. At sa ibang balita, nasunog ang bahagi ng basement ng SM Cubao sa Quezon City. Pasado alas 11 ng umaga nang itigil ang operasyon sa department store dahil sa sunog na nagmula sa electrical and engineering room. Ayon sa SM Management, na-contain din naman daw ang sunog pero iniwan nitong puno ng usok ang gusali. Wala namang naiulat na nasaktan. 7 bahay naman ang tinupok ng apoy sa Kalayaan Avenue sa Quezon City pa rin. Makikita sa kuhang ito ni News Cooper Jupiter Vidad ang apoy na lumalamon sa mga bahay. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa mga light material ang mga bahay. Isa ang nasaktan sa sunog na naupula matapos ang halos 30 minuto. Samantala, isang araw kada linggong hindi makakabiyahe sa Metro Manila ang mga pampaserong bus mula sa Southern Tagalog at Northern at Central Luzon. Kung bakit, alamin sa report ng saksing si Ivan Mayrina. Sabi na mismo ng MMDA, wala nang atrasan sa muling pagpapatupad ng number coding sa mga pampasaherong bus sa bumibiyahe sa Metro Manila simula sa November 15. At ayon kay Chairman Francis Tolentino, kasama rito pati ang mga provincial bus na pumapasok sa Kamaynilaan. Ibig sabihin, pati yung mga may biyahe mula Bicol, Quezon, Batangas, Laguna, pati na mga bus sa galing Baguio at iba pang lalawigan sa Hilaga at Gitnang Luzon, isang araw kada linggong hindi makakabiyahe sa Metro Manila. Napagkasunduan ito ng mga alkalde at miyembro ng Metro Manila Council. Handa naman daw sumunod ang Provincial Bus Operators Association of the Philippines o PBOAP sa kautusan ng konseho. Pero balak pa rin nila maghain ng iba pang alternatibo. Paniwala kasi ng PBOAP, mga pribadong sasakyan at hindi mga bus ang ugat ng pagsisikip ng daloy ng trapiko sa Metro Manila. Ito stopgap solution. Bukas makalawa, ganun din ang traffic dahil hindi natin tiningnan yung pinakaugat ng problema. Ang ugat ng problema rito sobrang dami ng sasakyan. Hindi lang bus. Yan din ang katwiran ng mga bus driver at konduktor na nakapanayam ng GMA News. Lalo sa Rosaura, ang nakakarami, private, hindi ang mga bus. Puro na lang bus ang sinisilid. Private ang nakapasikip. So hindi naman Hindi. bus. Dapat walang number coding. Pero ayon sa MMDA, hanggang 3,800 bus daw ang nagsisiksikan sa EDSA araw-araw.
Gayong base raw sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency ay 1,600 bus lang ang kayang i-accommodate ng EDSA. Kakaroon po tayo ng Traffic Management Summit November 26. Kasama po ang DOTC, LTFRB, LTO, DPWH, PNP, and even Coast Guard. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan ang makapigil hiningang pagsagip sa 3 taong sakay ng tumaob na barko sa China. 52 days before Christmas, mga ilaw at parol sa Makati Central Business District inilawan na. At mahigit 300 milyong pisong jackpot sa 655 Grand Lotto na panalunan na kaya. Balitang hatid ng isang liga na katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi.